Ngayon sinusubukan ng nobya na hulaan kung sino ang kanyang asawa. Dito. Hindi ito na. Napakadali. Paanong hindi ito napagtanto ng aking asawa? Sumasang-ayon kami ng aking asawa sa isa't isa. Maaari ba tayong maglaro ng mas mahirap na laro sa susunod? Hindi ka talaga nagmahal ng maling tao. Mamaya tayo na ang magiging pinakamasayang mag-asawa sa mundong ito. Napakahusay mong sabihin, ngunit kaya mo ba? Bakit hindi mo magawa? Dahil mahal kita, kaya kong gawin ang lahat. Hoy, bakit ka nandito ngayon? Hindi tulad ng inaya kitang makipag-date ngayong gabi. Nandito ako para tulungan ang boyfriend ko na ipagdiwang ang kanyang ika-3 anibersaryo ng kasal. Kasama ang iba. Nagseselos ka ba? Kung gaano kaseloso ang isang babae, mas maganda siya. Nagseselos ka ba? Kung gaano kaseloso ang isang babae, mas maganda siya. Makakahanap ka ba ng babaeng nakikita ang kanyang kasintahan na may hawak na kamay ng iba at hindi nagseselos? Sino ang makakatagal sa kagandahang ito? Halika, itigil mo na ang galit mo sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Nagpakasal ako kay Toyan, hindi para sa pag-ibig. Ito ay para lamang sa pera, para sa mga bahay, para sa mga relasyon, at para sa $1 trillion na mga kontrata. Naintindihan mo ba? Pero kapag sobrang intimate mo sa kanya, hindi ako masaya. Kaya gusto mo bang magdusa o gusto mong maging masaya? Gusto kong maging masaya palagi at makasama ka habang buhay. Tama yan. Oy, narinig ko na malapit nang mamuhunan si Toyan sa $1 trillion na proyekto. Sa paligid ng lugar ng turista, sa loob ng lungsod. At ang iyong asawa ay isang napakabuting tao kapag siya ay namuhunan. Pagkatapos ito ay tiyak na magiging matagumpay. Anong ibig mong sabihin? Ngayon ginagamit namin ang lahat ng aming lakas at pera para mamuhunan sa proyekto nito. Kung matagumpay ang proyektong yon, matagumpay din ako. Ngunit ang pamumuhunan ng napakaraming pera, natatakot ka ba sa mga panganib? Paano ito magiging peligroso? Huwag kang mag-alala. Ang kanyang asawa ay napakatalino at talino. Matapos ang proyektong ito ay matagumpay. Marami na tayong pera, pagkatapos ay pagkanulo natin siya. Hanggang dito na lang kaming dalawa. Pero hindi ko kayang tiisin. Kailangan mong bigyan ako ng isa ng maaga. Sinisigawan mo na naman ba ako? Kung babalik siya ngayon, matutuklasan niyang wasak na ang lahat. Nagpunta siya sa palengke at hindi bumalik hanggang tanghali. Kaibigan niya ako. Hindi ako pamilyar sa bagal niyang pagkatao. Ngunit hey, sa tingin ko ay hindi ito okay. Mabuti pa pumunta tayo sa motel. Kapag nalaman ito ng asawa mo, masisira ang plano mo. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng maging isang panalo? Natutulog kasama ang asawa ng iyong kaibigan sa pinakamamahal na kama na inihanda ng iyong kaibigan. Ang sungit ko talaga. Pero gusto ko ang mga masasamang babae na katulad mo. Tingnan ko, bukod sa maruming katawan na yon, ano pa ang kailangan mong angkinin ang tagumpay laban sa akin? Kaya ano ang nangyayari ngayon na nag-aanyaya sa akin sa labas para magkape sa ganitong oras? Mag-invite ka lang kung gusto mo, di ba? Tiyak na mayroong isang bagay na napakalihim, pero okay, busy ako ngayon. See you sa ibang araw. Teka, iniimbitahan kita dito ngayon dahil may pag-uusapan ako. Ano ang gusto mong pag-usapan? Anong nangyayari? Mahalaga ba ito? Di bale, uuwi na ako? Okay, biro ko. Bakit mo ginagawa ngayon? Karaniwang pinapagalitan ko ang mga tauhan. Bakit ka nag-aalangan ngayon? Wala akong balak pag-usapan ito. Natatakot ako na mabigla siya. Pero hindi ko nahahayaang lokohin ka pa nila. Ang iyong asawa ay may karelasyon. Tumigil ka na hindi mo na kailangan pang sabihin. Alam ko naman na ayaw mo sa asawa ko. Pero ang pagtatanong mo ng ganito ay medyo sobra. Totoo ang sinabi ko. Paano ko gagawing katatawanan ang love story niya? Sinabi ko na ang unang pagkakataon ay ang huling pagkakataon. Kung sinasadya mo na naman magsalita ng masama sa asawa ko, saka hindi ko na kailangan ang pagkakaibigang ito. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Dahil may tiwala ako sa asawa ko, siya yung taong nagsakripisyo ng malaki para sa akin. Tapos ayos lang.
Ngayon ay ang aming 3 taong anibersaryo. Sana lagi nating mamahalin ang isa't isa tulad ng araw na yon. Salamat sa pagsama mo sa akin. Sana lagi tayong masaya. Ngayon ay mag-asawa na kami. Wala na akong itatago sa'yo. Kamakailan ay nakakita ako ng isang napakagandang proyekto. Dito tingnan mo. Ang lugar na ito pagkatapos ng pagsasamantala tiyak na magiging isang magandang proyekto. Kaya mabuti. Kaibigan ka rin. Palaging mamuhunan sa mga proyektong ito. Anong ibig mong sabihin? Mas maganda pa yon, yung mas maraming taga-suporta, mas malaki ang proyekto. Naway ang ating pag-ibigan magpakailanman ay maging katulad ngayon. Sana lagi na lang tayong ganito, walang pangatlong tao sa pagpasok. Kung may pangatlong tao, ako mismo ang mag-aalis nito. Yung project mo kailan magsisimula ang konstruksyon? Manatiling kalmado. Ano man ang mangyari ay mangyayari. Ang kanilang proyekto ay nagkakahalaga ng trilyon. Dahan-dahan hanggang kailan? So narinig mo na ba? Sinasabi ba sa iyo ng iyong asawa kung kailan magsisimula ang konstruksyon? Kailangang maghintay muna para sa pag-aproba na yon. Alam ko panigurado lang. Nangako siya na magiging matagumpay ang proyektong ito. At alam ko ang isang bagay. Ang proyektong ito ay ipapatupad sa susunod na Agosto. Kinailangan kong ibenta ang aking bahay at sasakyan upang mamuhunan. Ngayon wala na akong pera na natitira sa akin. Kailangan mong maniwala sa akin. Sinabi mo na ang proyektong ito ay isang tagumpay. Pagkatapos ito ay tiyak na isang tagumpay sa oras na yon. Mayroon akong daan-daang trilyon sa aking kamay. Babayaran kita yung mga araw na nagsumikap ako para tulungan ka. Babayaran ko kayong lahat. Ngunit kailangan mong hiwalayan ang iyong asawa. Pagkatapos ay kailangan kitang pakasalan bilang aking bagong asawa. Pumayag naman siya. Lahat hulaan kung sino pa ang nasa aking minamahal na kama ang asawang palagi kong pinagkakatiwalaan at ang best friend ko din. Bituin, gumawa ng masasamang bagay at natatakot na malaman ng iba. Kailangan kong ipakita sa lahat ang tunay mong mukha. Itinuring kitang malapit na kaibigan, pero ninakaw mo ang asawa ko. Kaya ano? Una kong nakilala si Hoy, mahal ko muna siya. Tapos dumating ka. Ninakawan mo siya sa harap ko. Okay, kung ang dalawang tao ay nagmamahalan ng ganyan, hindi ko rin pipigilan. Sana maging masaya kayong dalawa. Binigyan ko rin kayong dalawa ng regalo. Lahat sa iyo pagkatapos ito ay magiging akin. Pagkatapos ay hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sikreto talaga. Wala talagang mga tourist resort projects dito. Ang lahat ng ito ay isang bitag. Hayaan mong tumalon kayong dalawa dyan. Nagsinungaling ka pala sa akin. Manlin lang. Anong niloko ko sa'yo? Ikaw ang nag-alok na mamuhunan ng kapital. Wala akong pinipilit sa'yo? Sa tingin mo ba, hahayaan kitang lokohin ako ng ganon kadali? Hoy, anong gagawin mo? Ang mga bagay ay dumating sa ganito. Iwawala kita sa mundong ito. Tawarin mo sana ako. Hindi ako makapaniwala na sinasabi niya pa rin ang mga salitang iyon. Okay lang ako. Kilala ko rin ang pagkatao niya. Hindi kita sinisisi. Hindi ka naman talaga galit, di ba? Hanggat siya ay masaya, tapos masaya na din ako. Hindi ako galit sa'yo. Hindi naman sa gusto mo ako, di ba? Oh well, huli na ang lahat. Kailangan kong pumunta sa kumpanya para iproseso ang mga dokumento. Babalik muna ako. Tuyan. Maaari bang manatili sa bahay si Tuyan? Ngayon,